Magandang araw mga bata at ating sisimulan ang blended learning dahil sa masamang panahon. Kung kayo ay mayroong mga kwaderno, maaari ninyong isulat ang mahalagang detalye ng ating aralin. At huwag kalimutang punan ng litrato ang inyong sarili habang nanonood at nag-aaral. Ako ang inyong guro sa Pilipino, Ma'am Sandra, at ito ang ating unang paksa ngayong ikatlong markahan. Simulan na natin. Ang una nating paksa sa araw na ito ay tinatawag na ponemang suprasegmental at kaalamang bayan. Unahin natin ang kahulugan ng ponemang suprasegmental. Ano nga ba ang ponema? Ito ay ang pinakamaliit na bahagi ng wika o pinakamaliit na unit ng wika na mayroong makabuluhang kahulugan. Ano naman ang suprasegmental? Ang suprasegmental ay tumutukoy sa tono, intonasyon, punto, hinto o antala, haba at diin ng pagbigkas ng salita. Kaya tinatawag itong ponemang suprasegmental. Ano nga ba itong tono, intonasyon, punto, hinto o antala, haba at diin? Aalamin natin. Una, meron tayong kahulugan ng ponemang suprasegmental. Ano nga ba ito? Ang mga ponemang suprasegmental ay mahalaga para sa mabisang pakikipagtalastasan. Nakatutulong ito upang maging mas maliwanag at maiparating ang tamang damdamin sa pagpapahayag. Unahin na natin ang ibig sabihin ng intonasyon, tono at punto. Ang intonasyon ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba na iniuukol sa pagbigkas ng pantig sa salita na maaaring makapag-iba sa kahulugan ng mga salita maging ang mga ito man ay magkapareho ng baybay. Anong ibig sabihin ba ng baybay? Sa Ingles, ito ay spelling. Intonation naman ang intonasyon. Kumbaga pagtaas at pagbaba sa pagbigkas ng pantig sa salita. Anong ibig sabihin ng pantig? Syllable. Ano naman ang tono o punto? Tono? Ang tono ng pagsasalita ay nagpapahayag ng tindi ng damdamin. Tindi, intensity. Samantalang ang punto ay ang regional na tunog o accent. Alam niyo yan. Kagaya ng salita sa Ingles na water. Sa British accent, yan ay water. Diba? Halimbawa, ang ganda ng tula, ang aking tono ay nagtatanong, maaari ring nagdududa. Sunod, ang ganda ng tula. Hindi ako nagtatanong, ako ay nagsasalaysay lang. Sinasabi ko lang, natural na pagkasabi, nagsasalaysay. Sunod, ang ganda ng tula. Mayroong matinding damdamin, masiging damdamin. Nagpapahayag ako ng kasiyahan sa aking pagkasabi ng pangungusap na ito. Ang ganda ng tula. Kung inyong naririnig ng mabuti, sa una, merong pananda na ginagamit, tandang pananong. Sa ikalawa naman, tuldok. Sa ikatlo ay tandang padamdam. Kaya sa pamamagitan nito ay naipapahayag ninyo kung kayo ba ay nagtatanong, nagsasalaysay o kung ano ang damdamin ninyo. Susunod naman ay diin at haba. Ang haba ay tumutukoy sa haba ng bigkas na iniuukol ng nagsasalita sa patinig. A, E, I, O. Yan ay ang mga patinig sa Pilipino o alpabetong Pilipino. Okay? Ulitin po, ang haba ay tumutukoy sa haba ng bigkas na iniuukol ng nagsasalita sa patinig na salita. Ano naman ang diin? Ang diin naman ay tumutukoy sa lakas
ng bigkas sa patinig ng salita. Halimbawa, bala. Sa Ingles yan ay bullet. Bala. Obserbahan ninyo kung mahaba ba ang aking pagkabigkas at kung may diin ba. Bala. Sunod, babala. Bala. Yan ay threat. Nagbibigay babala. Bala. Bala. Kung inyong papakinggang mabuti, magkaiba ang haba at diin ng pagkakabigkas ko ng mga salita. Kaya, nag-iiba rin ang kahulugan ng mga salita. Depende sa iyong pagkabigkas. Depende sa haba at diin ng iyong pagkakabigkas ng isang salita. Sunod, tubo. Yan ay height. Tubo. Sunod, tubo. Sugar cane. Sa pamamagitan ng pagsasalita at sa pamamagitan ng haba at diin ng iyong pagkakasabi, nag-iiba rin ang kahulugan ng mga salitang iyong binibigkas. Naway inyong naintindihan ang diin at haba ng pagkakabigkas ng isang salita upang maintindihan rin ng mga nakikinig kung ano ang iyong ibig sabihin o ano ang kahulugan ng salita na iyong sinasabi. Susunod ay hinto o antala. Pause, stop sa Ingles. Ito ay saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ipinahahayag. Ginagamit ang puwit, tuldok, semicolon at colon sa pagsulat upang maipakita ito. Kung inyong naaalala habang kayo'y nasa elementarya pa lamang, parating sinasabi ng inyong guro na kapag kayo ay nakakakita ng puwit, tuldok, semicolon, colon, kapag kayo'y nagbabasa, dapat ay pansamantalang huminto kayo, di ba? Kaya, magagamit ninyo ang kaalamang ito dito sa ating mga halimbawa. Una, hindi maganda. Ibig sabihin, hindi maganda ang isang bagay o ang isang tao kasi hindi maganda. Tuldok. Sunod, hindi maganda. Pinasusubalian ang isang bagay at sinasabing maganda ito. Kung baga, gusto niyong i-prove na maganda ang isang bagay. Nakikipag-away kayo dahil sa tingin ninyo ay maganda talaga ang isang bagay. Hindi maganda. Kaya ang dalawang pangungusap na ito ay magkaiba dahil sa unang pangungusap, ang isang bagay hindi maganda. Samantalang sa ikalawang pangungusap naman, ang isang bagay ay maganda. At paano natin nalaman ang pagkakaiba nila? Sa pamamagitan ng quit. Naintindihan? Ngayon, dadako naman tayo sa susunod nating paksa na tinatawag na kaalamang bayan. Alamin ang ibig sabihin ng bayan. Ngayon, marami ba kayong alam tungkol sa inyong bayan? Anong ibig sabihin ito? Ito ay yaman ng lahing Pilipino na dapat ingatan at ipagmalaki. Maituturing na isa sa pinakamatandang sining, art, ang tula sa kulturang Pilipino. Ang pagkakaroon ng diwang Makata ay likas sa ating mga ninuno. Ano bang ibig sabihin ng Makata? Poet. Ayon kay Alejandro G. Abadilla, siya isang Makata at manunulat. Ayon sa kanya, bawat kibot ng kanilang bibig ay may ibig sabihin at kapturan. Ito ang ipinapalagay ng pagkakabuo ng tula or awiting panudyo. Tugmaang digulong, bugtong at palaisipan ay nagsilbing libangan ng ating mga ninuno o pampalipas oras. Ano nga bang ibig sabihin ng mga ito? Panudyo o awitin o tulang panudyo, tugmaang digulong, bugtong at palaisipan. Alamin natin. Yan ay kaalamang bayan.
Una, tula o awiting panudyo. Ito ay isang uri ng akdang patula na kadalasan ang layunin ay manlibak, manukso o manguyang. Ito ay kalimitang may himig, nagbibiro, kaya ito ay kilala rin sa tawag na pagbibirong patula. Kumbaga, ah, isang tula, ngunit ang kanyang layunin ay manukso. Halimbawa, ako ay isang lalaking matapang, kunin ng tuko ay kinatatakutan. Kung inyong iisipin, matapang siya, ngunit natatakot lamang siya sa huni ng tuko. Ironic. Nang ayaw maligo, kinuskos ng dugo. Pedro Penduko matakaw sa tuyo. Si Maria Kung Dende nagtinda sa gabi nang hindi mabili umupo sa tabi. Kawawa naman siya. Kaya, ah, binibiro o meron kayong layuning magbiro, binibiro niyo ang isang tao, kagaya na lamang ng pagbibiro kang Maria dahil wala siyang tinda, wala siyang naibenta. Ganyan. Yan ay tula o awiting panudyo. Ikalawa ay tinatawag na tugmang digulong. Bakit kaya ito digulong? Bakit kaya ito tinatawag na digulong? Ito ba ay tungkol sa sasakyan dahil may gulong? Alamin natin. Ito ay mga paalala o babalang kalimitang makikita sa mga pampublikong sasakyan. Kaya pala digulong kasi kalimitang makikita ang mga babalang ito o paalala sa pampublikong sasakyan, kagaya na lamang ng jeep o bus. Sunod, sa pamamagitan nito ay malayang na ipararating ang mensaheng may kinalaman sa pagbibiyahe o paglalakbay ng mga pasahero. Maaaring ito ay nasa anyong salawikain, kasabihan o maikling tula. Karamihan ng mga uri ng tugmang ito ay tinipon ni Dr. Paquito Badayos. Siya ay isang propesor sa aking pagkakaalala at ayon na rin sa aking pananaliksik. Halimbawa, sa litratong ito, galing sa Pretsy, ito ay harapan ng isang jeep at merong paalala. Nakasulat sa paalalang ito, babala, ang pasaherong may kalidad, pag-upo, nagbabayad agad. Diba? Merong paalala. Kaya iyan ay tinatawag na tugmang digulong, mga paalala, mga babala na kalimitang makikita sa mga pampublikong sasakyan. Maaaring ito ay salikain o kasabihan o maikling tula. Marami pa tayong halimbawa. Ang di magbayad ng mula sa kanyang pinanggalingan ay di makabababa sa paroroonan. Alam niyong kasabihang iyan, pamilyar sa inyo. Yan ay halimbawa pa rin ng tugmang digulong. Ano pa? Aanhin pa ang gasolina kung jeep ko ay sira na. Kawawa naman. Ang di magbayad, walang problema. Sa karma pa lang, bayad ka na. So yan ay mga kasabihan na makikita sa pampublikong sasakyan. Tinatawag yan lahat na tugmang digulong. Bahagi pa rin ng ating kaalamang bayan. Ulitin natin ano nga yung una, tinatawag na tula o awiting panudyo. Ikalawa ay tugmang digulong. Susunod ay tinatawag na, ano kaya? Pamilyar kayo rito. Bugtong. Ito ang pinagawa ko sa inyo. Kung inyo pang naaalala. Una, ito ay isang pahulaan sa pamamagitan ng paglalarawan. Binibigkas ito ng patula at kalimitang maiksi lamang. Noon, karaniwan itong nilalaro sa lamay upang magbigay aliw sa mga namatayan. Ngunit, nang lumaon ay kinagigiliwan na ring laruin kapag may mga handaan at pista. Bugtong-bugtong. Pamilyar kayo
sa kaalamang bayan na ito? Halimbawa, gumagapang pa ang ina, umuupo na ang anak. Ano kaya ang sagot? Tama kaya ang inyong mga kasagutan? Tama. Ito ay kalabasa. Susunod, maliit pa si Totoy, marunong nang lumangoy. Ano kaya ang tamang sagot? Isda. Ito pa, nagtago si Pilo, nakalitaw ang ulo. Ano kaya ang sagot? Tama. Ito ay pako. Ngayon, dadako naman tayo sa ikaapat na kaalamang bayan at ito ay palaisipan. Sa salita pa lamang ibig sabihin, kayo ay mag-iisip ng mabuti. Ang palaisipan ay nasa anyong tuluyan. Anong ibig sabihin ng anyong tuluyan? Ito ay sa Ingles, prose o prosa o maluwag na pagsasama-sama ng mga salita sa katutubong takbo ng pangungusap. Kumbaga, ah ang inyong pangungusap ay naaayon sa tamang paggamit ng gramatika. Yan ay prosa. Hindi kagaya ng paggawa ng tula na walang tuldok at hindi isang pangungusap. Ang anyong tuluyan ay isa talaga siyang pangungusap. At may tamang gramatika o naaayon ang paggamit ng tamang gramatika. Sunod. Layunin nito ang pukawin at pasiglahin ang kaisipan ng mga taong nagkatipon-tipon sa isang lugar. Pukawin ang kaisipan dahil mapapaisip ka sa kasagutan. Ito ay paboritong pampalipas oras ng ating mga ninuno. Ito ay nangangahulugan lamang na ang mga sinaunang Pilipino ay sanay mag-isip at kanilang ipinamana ito sa kanilang mga inapo. Ang ganitong uri ng panitikan ay lagana pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon sapagkat ito talaga namang nakapagpatalas ng isipan o nakapagpapatalas ng isipan. Ito ay hindi na lang pinag-uusapan at pinag-iisipan sa mga pagtitipon kundi maging sa usapan sa internet. Alam ko marami kayong nababasa sa internet, Facebook o kahit ano pa yung social media platforms na merong palaisipan. Ano ba ang mga halimbawa nito? Sa isang kulungan ay may 5 baboy si Mang Juan. Lumundag ang isa, ilan ang natira? Isip. Anong sagot? 5 pa rin, kasi lumundag lang naman ang baboy at hindi umalis. Lumundag lang siya, andyan pa rin siya. Kaya hindi nabawasan ang baboy ni Mang Juan. Yan ay palaisipan kasi mapapaisip ka. At alam ko marami pa kayong halimbawa ng palaisipan, bugtong, tugmang digulong, at awitin o tulang panudyo. Ngunit dyan muna nagtatapos ang ating aralin. Mabilis lamang, ngunit uulitin ko ito sa loob ng ating silid-aralan pag natapos ng ating language learning. Maraming salamat sa inyong pakikinig, naway meron kayong natutunan at nakapagsulat kayo ng mahahalagang detalye sa aralin ito. Yun lamang at maraming salamat. Paalam sa inyo lahat. Ito ang inyong guro sa Filipino at nagsasabing ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ayon kay Jose Rizal.